5 masakit na lesson sa isang relasyon. Una, mga ex. Ang mga past relationships ay minsang nakadesign na talagang dapat matapos. Talagang hanggang doon na lang. Dapat na ma-realize mo na tapos na yon. Wala nang karugtong at hindi na dapat balikan. Kaya nga ang tawag ay ex. Maraming salamat sa experience. Kaya exit ka na sa buhay ko. Pangalawa, hindi lahat ng karelasyon ay marunong makipagrelasyon. Lahat naman yan, work in progress. Lahat naman yan, natututo ang bawat isa sa pagdaan ng panahon. Dapat lang tandaan na andyan ang bawat isa sa bawat matututunan dahil yan ang magpapalakas sa inyong magkarelasyon. Pangatlo, action speaks louder than words. May mga bagay na hindi na natin kailangan sabihin kasi nababasa na sa mga ginagawa mo, sa mga ikinikilos mo. Yung tampo nga lang, alam na kapag meron. In short, alam ng karelasyon mo kung may topa ka. Pero kung gusto mo ng shortcut, kasi minsan talagang papatulan ng karelasyon mo ang sumpong mo, mas magandang sabihin na lang ng diretso at wala nang patampo-tampo na yan. Baka makuha mo ang hinahanap mong away. Pang-apat, mas nakakasakit ang mga salita. Ilan na bang mga moments na hindi ang dahilan ng pag-aaway nyo o yung problema kaya lumala ang sigawan nyo, kundi ang mga salitang ginamit mo para kumprontahin siya sa ginawa niya. Mali ang mga salita. Ang ginawa mo o ang ginawa niya ay hindi nagtanong kundi nambintang. Isa pa, ang message sa text o PM ay walang emosyon. Dapat mag-ingat din tayo sa mga words na ginagamit mo, baka iba pa rin ang ipakadahilan niya. At minsan, sana aminin mo, minsan sinasadya mo, minsan gusto mo talaga siyang galitin. Tama ako o tama ako? Panglima, selos. Ang selos para sa akin ay sign ng insecurity. Alam ko may opinion ka din tungkol sa selos. Ang importante lang naman, kapag nakakaramdam tayo ng selos, sabihin sa karelasyon at hayaan siyang i-assure niya tayo o ikaw nang meron kayo. Yes, naniniwala naman talaga ako na hindi mawawala yan sa isang relasyon. Andyan at andyan yan. At kapag hindi inasikaso agad at hindi nabigyan ng atensyon, lalalayan. Hanggang isang araw, babalik na lang ang lahat na naipon na galit. Hayaan ng selos na bahagi ng pagbibigay ng assurances ninyo sa isa't isa. Pero kapag nagtanong, magtanong, huwag mambintang. In short, hayaan ng selos na maging bahagi lang ng lambingan. At na-imagine mo na ba ang relasyon kapag walang selos? Ang lahat ng nabanggit ko ay pagdadaanan ng lahat pero nasa inyo na yan kung paano nyo haharapin. Sana harapin ng may pagmamahal at maging mature. At importante sa relasyon ay ang ipagdasal ang bawat isa at ang mismong relasyon nyo. Hayaan nyo i-bless ni Lord ang pagsasamang yan para maging tahimik at mahaba. Sabi nga sa Ephesians 4:2-3, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa.